salvation's plan. Oh, the grace that brought him down to man. Oh, the mighty rock that God did span at Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdens all from liberty at Calvary. Okay, so tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, muli salamat po Panginoon sa araw ito. Salamat po sa mga salita na amin po napag-aralan. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pag-ilos sa umaga po ito. Muli sa aming pagpapatuloy, tulungan niyo po kami. Ingatan niyo pong bawat isa at matuto po kami sa inyong mga salita na amin sa pag-aaralan po. At sa aming pagpapatuloy, ito pong sa patuloy na may itaas sa aming buhay. Ito pong sa magatira, Panginoon. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan, at muli binabalik po namin lahat ng ito sa pangalan ng Israel. Amen. Okay, pwede na po kayong maupo. At announcement lamang po, konti. Yung mga bata, andito na ba sila? Okay, so meron po tayong tatlong linggo pa, ano, na maganda. Actually, after this, dalawa na lang para po sa ating pong nalalapit na anniversary. Ano po? At pag-pray po natin yung ating pong mga needs kasi hindi po madali talaga. At lagi naman natin itong ginagawa, naka-4 na taon na po tayo. So, ngayon pa lang ay mag-commit na po ang bawat isa. Yung mga commitment po natin, kung ano yung dapat. Kung sasabihin ng iba, Pastor, pwedeng magluto na lang kami ng ulam at meron namang gulay, walang problema. So nga jay, iso nga jay, karne, jay nga nakabitin. Alaga, niya. Tanon, kumayat, santo karnihan. Ito mga panagwat, hali ka may kumang mabulo. Isa kong pa eh. Kasi yung mga tanong, dati mabalik dyan. Basta sila ang pang sangapulo nga tao. At ang tayo man, no niya iti kaya iti tunggal maysa, niya, maawatan tayo diyay. No, dagiti senior ka dita, awan nga talaga, Pastor, mabali na pang walangon. At katikas to, awan problema. Niya, nalayo ka din. Well, no, kasi, pero kailangan pa rin natin ng cash. At bibili tayo ng bikal. Bikal siguro, anya. At least medyo makatipid pag bikal eh. Medyo naluknok ng jay. Kaya nyo natanga makagat kaysa jekal. Yan, natangkan jekal eh. Well, do bikal nga may, at least numaanar lang ti mga 3 oras, medyo naluknok nun. So, yun. Naibigyan nyo na ba yung tama. So, anniversary talaga is talagang kasapulan tayo. So nga, uncle, bahala kayo to niya. No, at yawag na dyan, gabi, oray pag-uungan tayo ba yan? Dagit bisita tayo, na umadante karne. Baboy daw. Kaya naman tentingwan, pinag-uungan siguro. Well, kasi yamat, pero sa mga padak na naman, baboy mo dyan nato. At nagtaktal dan, mayroon dyan gintaan niya. Actually,
Timothy kay kayat na nga talaga. Kasi after the anniversary ito ay kabigatan na anniversary Jeyo. So pag anniversary ng Jeyo ay baka karnida dyan, baboy. So yon. Meron na rin magluluto ng chop suey siguro. Chop suey, tama? Oh, may nag-commit na. Ang kailangan na lamang po natin, pambili ng baboy, manok. Pambili ng manok, pambili ng bigas, merienda. Yun lang naman ang problema natin eh. Yung lagi. So, pag-pray po natin yung needs, malayo pa naman, pero alagaan nyo na, nagmumula yun. Ya. Parang awan nyo na, alagaan nyo. Katunong ka, nakatungtungan nyo, hindi nga malungtot. Arami din yun, hindi nga malungtot. Anong sampay ko na ma? Umabot ka ba yung na anniversary ko na? Merienda. No kaya ti merienda. Yan ba ti mabalintay yung itong ay merienda nga. Kasi pangalaga. Dapat pati kamuti tigas dyan. O sabang anilig ka. Sige, katayin ito pagtutungtungan tumanan. Kaya ko lang i-remind kayo, doon yati dapat nga lutuan tayo, and then doon yati dapat nga i-comment. So, ayusin ba, senyor? Yeah. Well, siyempre, kasi talaga. No, ato ti nabate, di agsyaron kayo latan. Okay, so yun lang po muna ngayon, commitment para po sa ating nalalapit na anniversary. Paghandaan po natin. Amen? Okay, so yun, tayo po muli ay tumayo. Tayo po ay manalangin for our opening. Brother Dan, pakipag-pray mo yung ating opening. Amen. Okay, so pwede na po kayong maupo. Brother Dan, sige, pakikolekta. Sino yung Bible study niya sa Bible natin? Ikaw na. So yun lang muna ngayon, At wala tayong wala tayong plan. Okay, so nakalimutan kong i-announce yung ating Youth Congress ay gaganapin sa June 4, 5, 6 ba yun, Tama, no? At sa kadahilanan na ang May 27, 28, 29 ay marami pong mga walang mga pastor at busy. Including na rin po doon, including po tayo doon. Kasama na po tayo. At yung iba naman, may mga appointment, kaya medyo hindi maganda. So, pinag-usapan kahapon, anong last meeting na i-move siya ng June. Tapos, pwede naman sigurong set. Ang tawag nun? Yung mga young people na mga high school na maliliit, pwede lang natin silang isama. Pero magdala sila ng pagkain nila. Kasi nakabudget. I-join lang natin. Halimbawa, pag dumating si Janet, papuntahin natin doon. Pag dumating iba, papuntahin natin. Pero, magdala sila ng pagkain nila. Kasi nakaano lang.
Actually kasi yan lang. Okay, so yan lamang po siguro. Tayo po tumayong lahat. Hawakan po natin ang ating mga Bible at pagkatapos nito, diretso na po yung choir. Pumunta na po dito. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word, and I will make it a lamp unto my feet, and a light unto my path. And I will hide His words in my heart, that I might not sin against God. Salamat po. At hinihingin ko po yung ating choir. Wala na yan. Wala na yan. Sabi ko kaya nasa ano. Dan. Where's Dan? Umuwi. Where's Dan? Dan. Gawit sa. Gawit. Mama! Oh, init! Mainit. Mainit dito. Init. Ayaw niya. Wala pa rin. May natingin tayo. Ayaw ako. I see how this world can be so deceived. But by God's grace, this gospel I receive. Through faith in Jesus Christ, I'm saved since I believe. His heavy cares fade away, I live. So my Lord had come His church with His own blood to protect me from the dangers of this world. I'm sure the gates of hell will never prevail again. This church that Christ is building will stand. I'm so blessed to be a member of a Baptist church, where the words of God is preached, every single soul to reach. Blood bought people with a well-known Bible, here I give my life to serve the Lord. I praise God and I'm a member of a Baptist church. Thank God I have a pastor that keeps preaching on, and a family of God given by His love. As long as we have breath to breath, let's give the faith, for God is doing something great. I'm so blessed to be a member of a Baptist church, where the words of God is preached, every single soul will reach. Blood of people with a well-known Bible, here I give my life to serve the Lord. I praise God and I'm a member of the Baptist
Mama. Okay. Good morning po. Muli malapit ng balik si Sanda. Kaya akala ko nandito lang sa likod eh. Anyway, sige. Pag na-late, next time pag late, dito na lang dadaan ha, para hindi na iwasan. Okay, so salamat po mga kapatid. Salamat po sa choir. So yung pong inawit po natin ngayon, yan po yung aawitin natin. Isa sa aawitin natin. Actually, hindi naman talaga yun yung pinaka-tema ng ating or kanta ng ating tema sa anniversary. Pero isa yun. So, bali dalawa ang kakantahin po natin at next week ay kakantahin po natin yung ano natin. So, practicing nyo po para sa ganon ay hindi na po tayo mahirapan, hindi na rin po tayo mapiyok. Kaya practicing nyo lang. Kahit nasa CR kayo, kantahin nyo. Kung kahit sumigaw kayo, kantahin nyo pa rin. Okay, so maraming salamat po sa bawat isa. At hanap po yung aking traffic. Makita. Magod lang at nahanap ko eh. Okay, so tayo po ay tumayo, tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. First Thessalonians chapter 5 verse 12 hanggang 13. First Thessalonians chapter 5 verse 12 hanggang 13. At ano sa inyo, Yepudot, Basit, anniversary po natin ay hirap po tayo sa inyo ng mga electric para gagamitin po natin. So, 1 Thessalonians 5:12 to 13. Ang sabi niya po dito, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. 13. And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. And then verse 1 Corinthians 15:58. Sabi niya, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain. Tayo po ay panalangin. Once again, Lord, salamat po, Ama, sa mga po. Salamat po sa iyong mga salita sa aming pagkabasa. Dalangin po namin na kayo sa patuloy na pumilos. Bless niyo po mensahe kayo umaga po ito. Ito po ang aming sabot na langin. Christ we pray. Amen. Pwede na po kayo maupo. In 2 minutes, tayo po ay matatapos. So, ang nais ko po na pag-aralan po natin, 3 important commitments of a Christian. At napakahalaga po ng commitments. Amen. At ang commitment, ito po ay talagang kusang loob na dapat ay ibigay natin para sa Panginoon. So, maraming klaseng commitments tulad yan. Pagdating sa mission, meron tayong commitment about missions, meron tayong commitment about sa ating darating na anniversaries, pero hindi po yun. Yung commitment na nais ko po na ating pong pag-aralan ngayon, kundi yung commitments to God, to the pastor, and to the church. So napakahalaga na maintindihan ng maraming mga mananampalataya na dapat meron tayong commitment pagdating sa ating Panginoon.
pagdating sa church at pagdating sa man of God. So, ibig sabihin, sa umaga pong ito, napakahalaga po nitong tatlong ito. So, number one, natin pong pag-aaralan, loyalty. Unang-una, loyalty to God. Pag sinabi po natin loyalty, ito po ay pinakamalalim na salita na dapat matutunan at dapat makilala, maintindihan ng marami pong mga mananampalataya. Amen po ba? Iba yung mag-submissive tapos obedience. Ang loyalty, ito talaga eh. Kahit nasaan kang lugar, kahit anong ginagawa mo, ang loyalty mo nasa Panginoon. Hindi mo pwedeng ipagpalit, hindi mo pwedeng iwan, kundi dapat mas lalo kang mapalapit. So, ibig sabihin, ang loyalty, hindi pwedeng mawala. Amen po ba? Although yung iba talaga, tinatanggal. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya, dapat matutunan mo, maintindihan mo, na dapat ang loyalty natin, saan? Sa Panginoon. Hindi ko po tinuturo yung loyalty sa pastor. Mali po yun. Kasi pag loyalty, hindi ko rin po ituturo sa inyo ang loyalty ng church. For example, pag loyalty sa church, halimbawa si Brother Dandan, tumira na sa Mindanao. Alangan naman nasasabihin ko, Dan, uwi ka pa rin dito kasi ito ang loyalty mo. Mali po yun. Ngayon, di ko rin ituturo kay Dandan ang loyalty about sa pastor. Bakit? Baka naman kasi, susunod ka lang sa akin, ay susunod ka lang dahil sa akin. Eh paano pag wala yung pastor? Eh di wala ka din. Naunawaan niyo po ba? Ibig sabihin, may pastor man o wala, gagawin mo yan dahil ang loyalty mo wala sa church, wala kay pastor, kundi nasa Panginoon. Kaya matamaan man kayo, eh, huwag kayong magdamdam, especially young people. Kaya pag wala yung pastor at may pinuntahan, hindi dapat ang loyalty mo sa man of God. Dapat sa Panginoon. Naunawaan nyo? Amen po ba? Members, ang loyalty mo sa Diyos, wala sa pastor. At anong sabi niya dito? Proverbs 3 verse 4 to 5, so shall thou find favor in good understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Laging magtiwala sa Panginoon at hindi dahil sa sarili natin. Laging magtiwala sa Panginoon, hindi dahil sa mga tao. Pag doon ka lang sa tao magtitiwala, madi-discourage ka. Pero pag sa Panginoon ka, ang loyalty mo sa Panginoon, mas lalo kang i-bless ng Panginoon. May mangyari man, mawala man ang man of God, lumipat man ang church, nasa Panginoon ka pa rin. Amen po ba? Magbago man ang doktrina ng simbahan, sige, you go, kasi bago na, alangan naman nanatili ka pa rin. Pero, hindi ibig sabihin na pag umalis ka sa church, mawawala ka na rin sa paglilingkod. This is wrong. Nasa Panginoon ka pa rin. Amen po ba? Huwag tayong magtiwala, huwag loyalty lagi sa church. Pero dahil nandito ka at malapit ka naman, siyempre, tinuturo pa rin natin na mahalin mo kung saan ka nanggaling. Amen po ba? Pero kung malayo naman, mali naman tayo. Masasabihin sa'yo, ito ka pa rin, magbabiyahe ka pa ng 1 oras. Yan, layo-layo. Ang loyalty natin lagi sa Panginoon. Amen po ba? Revelation 2:10, fear none of these things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Amen? Kahit pa ipatapon ka, or kahit pa ikulong ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, mananatili ka na naglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, merong kwento, may isang church, sinubukan. Ang daming church, ang daming members.
One time, pumunta yung pinaka-head ng kasundaluhan. Pinatawag niya yung mga tao niya. Tinisting sila nung pastor. Sabi niya, nagsuot sila ng itim. Pumunta sila doon sa church ng pastor. Tinutukan yung mga member. Sabi nung mga sundalo, kung sino ang magpapatuloy na maglingkod sa Diyos, papatayin namin. Sabi niya gano'n. Alam mo ang ginawa? Sa 100 na mga membro, nahati. Dahil takot mamatay, umalis. Yung iba naman nanatili. Siyempre, pag nanatili, bahala ng Panginoon. Kaya doon nakita kung sino talaga yung nananatili sa Panginoon. Yung iba naman umalis na dahil takot mamatay. Kaya nung nakita nila kung sino talaga yung natira, so sabi nung nakakataas, pagsubok lang yun. Pero gagawin ba natin yun dito? Hindi. Mali din naman. So, subukan mo lang yung membro mo dahil sa ganung bagay. Ang ibig kong sabihin, ang point ko dito mga kapatid, dumating man ang kahirapan sa buhay, dumating man ang kamatayan sa buhay, at darating talaga yan sa buhay ko ng bawat isa, ang loyalty mo sa Panginoon. Amen po ba? Magka-problema man ang church, at kung kailangan ng church mawala, huwag naman sana. Pero ang loyalty mo pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Maghahanap ka pa rin ng church na alam mong kailangan. Pero pag-pray natin yung church natin na huwag tayong masira. Kung nagkaroon man ng problema ang pastor, nakita nyo yung pastor, corrupt, huwag din kayong mag-isip na huwag na ako magsimba kasi yung pastor namin, loko-loko eh. Huwag kang, sabi ko nga, ang loyalty mo wala sa pastor. Nasa manager. Amen po ba? Kahit nasaan ka, pumunta ka ng Baguio, maghanap ka pa rin ng pwedeng makapag-church ka at makapakinig ka ng Word of God. Huwag lang sa kulto. Huwag lang sa Antichrist. Ano po? Commitment. Siyempre, alam natin, decision yan. Loyalty begins with a firm, voluntarily decision to be all in for Jesus. Tandaan po natin, napakahalaga yung commitment. Ano po? If you distinctly belong to you, serve the Lord. Choose you this day whom you will serve. Whether the gods of your father serve that were on the other side of the floods, or of gods of the Amorites in whom land ye dwell. Ano sabi ni Joshua? But as for me, in my house, we will serve the Lord. Amen? Sabi ni Joshua, but as for me, in my house, we will serve the Lord. Kung ayaw nilang maglingkod sa Panginoon, hayaan mo sila. Ikaw, maglingkod ka lang sa Panginoon. Pag ayaw nilang sumunod sa iyo, yung mga anak mo, hayaan mo. Basta ikaw, naglilingkod ka. Dahil ayaw nila, bahala na sila. Ano sabi ng Matthew 6:24? No man can serve two masters. Sorry, hindi pala makita. Huwag daw maglingkod sa dalawang guro o dalawang Panginoon sapagkat kapupumutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Kaya hindi pwede na naglilingkod ka sa Panginoon pero yung utak mo malayo sa Panginoon. Ano pa ang dapat natin makita niyan? Consecrated o consecration. Yung dedication, ano? So pagtatalaga ay ang pagbubukod ng ating mga sarili para sa gamit at layunin ng Diyos. Paglipat mula sa tungkulin patungo sa dedikasyon. So, dedication or consecration. Tandaan po natin, ang isang bagay na napaka-importante dyan, itatalaga mo yung buhay mo sa Panginoon para gumawa. Isa pa na makikita mo natin, living sacrifice, presenting our bodies as alive, as holy, set apart for His service. So, living sacrifice, ipresenta mo nga, bagay, nga talagang nabiyag
as holy kunana. Nalintag, nalinis, banal kunana. So, my basic therefore, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Then, letter C, consistency. Doon sa loyalty sa Panginoon, unang-unang ikatlo na dapat natin makita, consistent tayo sa lahat. Demonstration. Loyalty is not just a Sunday event. Amen po ba? It is a long-term, daily faithfulness that endures even in times of trials. So nga loyalty, hindi lang panglinggo. Mapanak ludo-lido tayo simbahan. At least para kinihabot yung diyan. Hindi po, pag sinabi nating loyalty, long-term, daily faithfulness that endures. Inaldaw-aldaw. Amen? Na dapat ipanunot mo na dakiliabo Diyos. At uray no ato ipanunubok itibiyag. Siyempre, di tayo nga ibaga nga itibiyag Kristiyano at nanamay, at nga tayo na talagang susubugin tayo ng Panginoon. Pero kailangan natin gawin, manatili tayo sa paglilingkod pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Ngayon si Job. Ano po? So, 1 John 3:24, and he that keepeth his commandments dwelleth in him. Wala. Hindi nga di nga indaptol kay kalibata ko pinadaptol. So, 1 John 3:24, ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya at siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. So, consistency. Amen? Number 2, hindi lamang po loyalty to God, labor for the church. Pag sinabi natin labor for the church, siyempre, dahil ito ang ginamit ng Panginoon para ikaw ay lumago, kumilos ka para sa or gumawa ka para sa iglesia. Amen po ba? Inuulit ko, hindi natin tinuturo ang church loyalty, pero dapat sa Panginoon lang yan. Pero dahil nandito ang church mo, kumilos ka or gumawa ka para sa iglesia. Amen po ba? Then mahalin mo yan. Ano sabi niya? Your connection to the church. As we have many members in one body, and all members have not the same office. So may mga Romans 12 verse 5. Romans 12 verse 4 to 5. So parang katawan yan eh. Ang katawan, yan yung church. Pero madaming mga members. May paa, may ilong, may kamay. Ang church, ganyan din. Iba-iba tayo ng trabaho. May magaling magturo, may magaling mag-akit ng mga bata, may magaling magluto, may magaling mag-umawit, may magaling sa ibang bagay. So, many members have not the same office. Amen po ba? Your concern for the church. Siyempre, ang concern mo dyan is mahalin mo pa rin ang church. Ephesians 4:1-3. Therefore, the prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy of the vocation therewith ye are called. So, lumakad tayo, nakarapat-dapat saan? Sa Panginoon. At lumakad tayo sa kung ano yung nais ng iglesia. With all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another, in love, na may pagpapakumbaba. Amen? Kaamuan, at may pagpapangitudhod. Kaya, siyempre, pag ang church pinagpala, damay-damay yan. Pag dumating din yung problema sa church, damay-damay din yan. Pero, I believe na pag ang church ay nabubuhay para sa Panginoon, mas maraming blessing. Verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So, pagsikatan, inyong ingatan ang pagkikipagkaisa. Kaya sa church, merong unity. Amen po ba? Kaya dapat sama-sama. Amen? Walang iwanan. At nakikita ng Diyos ang puso ng bawat isa.
your contribution in the church. Ephesians 4:6, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measures of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself and love. So, pinakamaganda dyan, yung mahalin mo yung body of Christ. Kaya mga kapatid, mahalin po natin kung saan tayo inilagay ngayon ng Panginoon. Amen? Wala yan sa ganda ng building. Sa ngayon, wala man tayong aircon at nasa mainit tayo. Okay lang, tuloy lang. Hindi naman tayo naglilingkod dahil sa ganda ng building eh. Amen? Eh kung ibigay ng Panginoon yan, di mas maganda. Opo. Eh kung nakukulangin ka sa electric fan sa lamig, next week magdala ka din. Pero iuwi mo lang din ha. Iuwi mo lang din. Eh kung nakukulangan ka, eh, pasensya na po, wala tayong electric fan. May dalawang sira yung electric fan natin. Then last, love for the pastor. Amen? Hindi ko hangad ang loyalty mo sa akin. Kasi sabi ko nga, hindi ko ituturo ang loyalty sa pastor. Pero, ituturo ko sa inyo ang pagmamahal sa manok. Yan. Ibig sabihin, kung gaano nyo ako kamahal, ganoon ko din po kayo kamahal. Kaya, tandaan po natin na ang pastor inilagay ng church ang pastor inilagay ng Diyos sa iglesia. Kaya nga, hindi ka pwedeng mamili ng pastor. Amen? Opo. Ang pinakamaganda dyan, pag sinabing love your pastor, madaling sabihin, pastor, mahal ka namin. Pero, hanggang salita lang. Pag sinabing mahal, unang-una, nandyan yung prayer. Pag-pray niyo po kami, amen? At mahirap po ang magpastor, hindi po madali. Bakit? Hirap pa sa financial, hindi naman, sakto lang naman. Pero, yung mga temptation sa loob at sa labas ng church, at maging sa mundong ito, yan ang pressure sa atin. Kaya madaming mga pastor ang nawawala sa gawain dahil hindi sila mag Paging ako, sometimes, di rin maingat. Yung ugali ko, minsan nakikita nyo, ganito pala si pastor. Yan. Kaya di maingat talaga. Pag-pray nyo po kami. Pag-pray nyo po yung pamilya ko, yung mga anak ko namin. Ako, pag-pray nyo rin po ako na ang pastor nyo po ay mas lalo pa pong maging kagamit-gamit. Mahirap kapag ang pastor mahina at napanghihina. Therefore, when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone. Send Timotheus, our brothers and minister of God, and our fellow laborers in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith. 1 Thessalonians chapter 3, verse 1. Opo. Bakit? Kasi ang pastor po minahal ko din. Pastor natin, Pastor Freddy, kasi siya ang church natin, mahalin din natin siya. Iba-iba man ang galing ng pastor, pero hindi galing ang usapan dyan. Kung paano sila nagiging matapat sa pamilya sa pamilya. Ano po? And then, presence, yan, be present, not just physically, but emotionally and spiritually. Okay? Engaging in the church mission and defending your pastor against behind the back criticism. Iwasan po natin. Okay lang kung pag-usapan nyo ako, alam mo si pastor, ano yan eh, mabait. Okay lang yun. Kasi si pastor, tumataba na, laki na ng tiyan. Be present, not just physically. But anyway, napaka-importante din naman yung present ka physically. Kaya, alam mo, pag ikaw absent ka, nalulungkot talaga ako eh. Ay, huwag kayo magalit pag sinasabi ko mga absent ha. Pero talagang tandaan nyo po, masaya ako kapag nandiyan. Amen? Sino ba masaya kapag nandiyan yung kapatiran? Lahat naman tayo. Pero kung absent ka dahil talagang may nangyari, okay lang. Pero tandaan nyo,
maganda, nakapag-busy, wala kang sakit, ay nandito ka. Amen? Amen po ba? Pero kung masakit lang ngipin mo, nasa bahay ka magsimbahan, same lang yan, masakit pa rin. Pero ang kagandahan, pag nasa church ka, makakapakinig ka pa rin. Walang gusto pa rin pastora. Oo, ganun talaga. Pag masakit ulo mo, ganun din naman eh. Mas masakit pag walang ulo. Tandaan nyo, mas maganda na nandyan ka. Then last, provision. Yun. Salamat sa bawat isa. Although hindi ko po hinihingi, natulungan niyo po ako materially, pero may time talaga na minsan may mga anak ng Diyos na mababait talaga. Minsan may nagtatala ng palaman ng tinapay. Yung minsan naman may nagtatala ng pancake. Minsan naman may nagpapakain, may nagpapakape. Hindi natin hinihingi yan, pero dahil kusang loob, kakasin natin. Pero tandaan niyo po, provision, napaka-importante. At magmahalan po tayo, amen? Magmahalan po tayo. So, let the elders that rule will be counted worthy in double honor. Hindi ko na po hinihingi yung double honor, pero yung nandyan ka lang kasama ko sa hirap at ginhawa, malaking bagay po yan. Amen? Kasi hindi lang sa salita dapat nakikita, kundi nararamdaman sa gawa. Hindi man po ako perfectong pastor nyo, may mga pagkakamali, may mga kamalian, minsan may pagkaisip bata, minsan may mga hindi pagkakaunawaan. Hindi tayo lalago pag walang ganun. Amen? Opo. Kaya magmahalan po tayo. Opo. At higit sa lahat, magpanalanginan. Kasi sa church na ito, wala akong ibang pamilya, kundi kayo lang. Wala akong ibang kakampi, kayo lang. At ganun din po kayo. Wala kayong ibang pangalawang simbahan or pangalawang tirahan, kundi ang Iglesia. Okay, tayo po tumayong lahat. At alam ko na parang iba na yung tingin nyo sa akin sa sobrang init. Okay, tayo po ay manalangin. Let's pray. Ang maraming Diyos, salamat muli sa umaga po ito. Salamat po sa biyaya at sa panguna. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. At muli, salamat po, Ama, na kayo ang siyang patuloy na kumilos, mamuna at mangusap sa Panginoon. Tuloy nga po napakabuti mo, Panginoon. At sa araw na ito, sa amin pong natutunan, tulungan niyo po kami na aming pong loyalty ay wala po sa church, wala po sa pastor, kundi lagi po sa inyo, Panginoon. At labor namin ay kung saan po kami inilagay na iglesia. Salamat, Ama, na nandito po kami. At gagawin po namin lahat para po sa ikakaunlad ng gawain, Panginoon. At pagmamahal sa pastor, Panginoon. Hindi po loyalty ang mahalaga, kundi kung paano itrato at mahalin ang man of God na inilagay niyo po sa iglesia. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa mga anak mo na nagdirito na palaging suportado ang gawain. I-bless niyo po kanilang buhay, maging ang kanilang trabaho, maging ang mga senior, mga nanay at tatay, tulungan niyo po sila, i-lead niyo po sila, Panginoon. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ay dalangin ko po na kayo ang patuloy na. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless. See you next Sunday. Okay, Tapos. Tapos. Amen.